Sa pasimula ng taong 2024, naisip kong makabubuti sa atin na simulaan ang ating pag-aaral ng isang bagong series na ating mababasa sa iba't ibang bahagi sa mga aklat ng mga ebanghelyo. As one reads the Gospels, it quickly becomes apparent that the earthly ministry of the Lord Jesus Christ was a people-centered ministry. Kaya't sa susunod na ilang linggo ng umaga, nais kong tingnan ng mabuti ang ilang mga taong kinatagpo ni Jesus na nakatala sa Biblia. Nais kong makita natin ang mga makapangyarihang sandali ng makapanayam ng ilang mga personalidad sa Bible si Jesus. At ang mga sandaling iyon ay naging life-changing moments para sa kanila. So today, ating simulaan ang ating pag-aaral ng series entitled Mga Sandali na Kasama si Jesus. Habang pinagmamasdan natin si Jesus at ang kanyang pakikitungo sa mga tao sa kanyang panahon, makikita natin kung paano siya, si Jesus, nakikipag-ugnayan sa sinumang maglalaan ng oras at sandali upang siya ay makasama. Ang mga talatang ating binasa kanina ay masusumpungan natin ang Panginoong Hesus na pagod sa mga nakalipas na activities nang siya ay magpasimula ng kanyang ministeryo. Sinasabi sa atin ng mga naunang talata ng kapitulo na sa nakalipas lamang na araw, si Jesus ay nangaral sa sinagoga na kung saan nagpupulong ang mga Hudyo, talatang 21 hanggang 22. Siya din ay nagpalayas ng isang demon-possessed na tao, mga talatang 23 hanggang 26. At pagkatapos, sila ay tumuloy sa bahay nila Pedro at Andres, at doon pinagaling niya ang biyanang babae ni Pedro sa kanyang karamdaman, talatang 30 hanggang 31. At pagkalubog ng araw sa mga talatang 32 naman hanggang 34, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at kanya itong pinagaling, maging ang mga sinasaniban ng masamang espiritu. At pagising pa lamang ni Jesus ng madaling araw, mababasa natin sa talatang 35 hanggang 39, siya ay nanalangin at pagkatapos kasama ng kanyang mga alagad, sila ay nagtungo sa iba't ibang bayan ng Galilea upang mangaral at patuloy na magpalayas ng mga masasamang espiritu sa mga taong sinasaniban. Sa gitna ng kanyang ministeryo sa pangangaral at pagtuturo sa Capernaum, nagambala siya ng isang lalaking ketongin. Ito ang personal na pagtatagpo na nais kong pagtuunan ng pansin ngayong umaga. Habang napakaraming tao doon ang tinuturuan at pinagagaling ni Jesus, isang lalaki ang nakakuha ng sandali ni Jesus. Tunghayan natin ang eksenang ito at saksihan natin ang isang nakababagong sandali. Minsan pa, ang ating teksto ay mahahati natin sa 3 mahalagang punto. At ang unang mahalagang punto ay mababasa natin sa talatang 40. Ang kondisyon ng lalaki. Talatang 40. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit ng ketong. Lumuhod ito sa harap niya at nagmakaawang pagalingin siya. Sinabi niya, "Kung gusto ninyo po, mapapagaling ninyo ako upang maituring akong malinis." Sa talatang ito, makikita natin ang kanyang karamdaman. Nilalarawan ng talata ang isang lalaking lumapit kay Jesus na may ketong.
isang lubhang kinatatakutang sakit nung sinaunang panahon. Ang mga unang sintomas ng sakit na leprosy ay ang madaling pagkapagod at pananakit ng kasukasuhan na sinusundan ng paglitaw ng mga puting matigas na mga butlig sa balat. Sa paglaon, ito ay nagiging mga bukol na kumakalat sa buong katawan pati na rin sa mukha. Ang mga bukol ay nagsisimulang magsugat at maglalabas ng mabahong nana. Unting-unting kinakain ng ketong ang laman na nagdudulot ng pagkabulok ng iba't ibang bahagi ng katawan. Pinamamanhid din ng ketong ang pakiramdam sa sakit na humahantong sa karagdagang mga pinsala. Ang sakit ay tumatagal ng humigit kumulang 9 na taon. Sa huli, ang resulta ay kamatayan. Bilang karagdagang sa pisikal na pagdurusa, ang ketong ay nagdudulot ng matinding sakit ng kalooban pagkat sila ay inihiwalay sa lipunan. Ang mga ketongin ay pinalalaya sa kanilang mga komunidad, nahihiwalay sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Hindi sila pinahihintulutang lumapit sa ibang mga tao at kinakailangan ipahayag ang kanilang presensya sa pamamagitan ng pagsigaw ng marumi mula sa malayo. At pag sila ay nadinig ng mga tao, sila ay babatuhin upang mapanatili ang kanilang distansya. Ang lalaking inilalarawan sa mga talatang ating binasa ay nasa kaawa-awang kalagayang ito. Sa Biblia, ang ketong ay higit pa sa isang sakit. Ito ay naglalarawan sa kasalanan at ang malubhang epekto nito sa sangkatauhan. Bagamat walang sino man sa atin ang may leprosy, ngunit ako'y nakasisiguro na lahat tayo na naririto ngayon sa ating online Sunday service ay may problema at patuloy na nakikibaka sa kasalanan. Makikita din natin sa talata ang nais ng lalaki. Narito ang isang lalaki. Ang kanyang buhay ay winasak ng sakit na leprosy. Marahil ay nagising siya ng umagang iyon sa kanilang leper colony at nabalitaan niyang nasa bayan ng isang lalaking nagngangalang Jesus. Marahil narinig niya kung paano pinagaling ni Jesus ang lahat ng uri ng sakit at nagpapalayas pa nga ng mga demonyo at masasamang espiritu sa mga sinasaniban. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nagising ang pag-asa sa isang pusong wala nang nakikitang magandang kinabukasan sa kanyang buhay. Nang mga panahong iyon, karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang ketong ay hatol ng Diyos sa isang malubhang kasalanang nagawa ng taong dinapuan ng sakit na ito. Ang ketong ay isang malupit na dagok sa kalooban, damdamin ng isang tao na may ganoong uri ng sakit. Pagkat kanilang nadarama na wala sa kanilang nagmamahal, sila ay nilalayuan at ayaw man lamang alagaan. Ngunit ng umagang iyon, nagising ang pananampalataya sa puso ng ketonging ito at batid niyang kailangan niyang lumapit kay Jesus. Anuman ang nagudyok sa kanya, ang kaawa-awang taong ito ay nagsimulang maglakad-lakad patungo kay Jesus. Imagine ninyo ang mga kaganapan sa mga sandaling iyon. Napakaraming tao ang nagsisiksikan upang makita at madinig si Jesus at bigla na lamang nagkaroon ng kaguluhan sa mga nagsisiksikang tao nang mapagtanto ng marami na mayroong isang ketongin sa kanilang kalagitnaan. Palagay ko ay parang
Nahawi ang mga tao na tulad na nangyari sa dagat na pula sa panahon ni Moises. Habang papalapit ang lalaki kay Jesus, ang mga tao naman ay naglalayuan na may pagkahalong takot at pandidiri sa kanya. At nang siya ay abot kamay na ni Jesus, lumuhod siya sa harap ng Panginoon at ipinahayag kay Jesus ang kanyang ninanais. May tatlong mahalagang katotohanan ang kanyang mga sinalita sa Panginoong Hesus. Ang una, ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng pagnanais na makalaya mula sa kanyang sakit. Ikalawa, ang kanyang mga salita ay nagpapahayag ng pananampalataya sa kakayahan ni Jesus. At ang pangatlo, ang kanyang mga salita ay nagpapakita na siya ay hindi karapat-dapat humarap sa presensya ng Panginoon. Ang tatlong bagay na ito ay nagpapahayag kung ano ang dapat na nasa puso ng isang makasalanang taong gustong lumapit kay Jesus upang maligtas sa kanyang mga kasalanan at sa hatol nito. Kailangan magkaroon ng pagnanais na maging malaya mula sa kasalanan na nagbubuklod sa kanya sa Diyos. Ang pagnanais na lumapit kay Jesus ay bunga ng biyaya ng Diyos at pagkilos ng kanyang banal na espiritu sa puso ng makasalanan, tulad ng sinasabi sa Efeso, Kapitulo 2, mga talatang 8-9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa, para walang maipagmalaki ang sinuman. At ang pananampalataya na bahagi ng biyayang kaloob ng Diyos ay namumunga sa puso ng makasalanan na siya ay manalig sa kakayahan ni Jesus, na siya ay kanyang maililigtas sa hatol at kapangyarihan ng kasalanan. Alam din ng ketonging lalaki na hindi siya karapat-dapat na humarap sa Diyos dahil doon siya ay lumuhod at nagmakaawa. At ito ay magpapaalaala sa atin na wala sino man sa atin ang karapat-dapat ng pagliligtas ng Diyos, at tanging habag at biyaya lamang niya ang nag-udyok upang isugo niya ang kanyang anak na si Jesus para tayo ay maligtas mula sa kanyang banal na hatol laban sa ating mga kasalanan. Tunay na amazing ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga sa Juan, Kapitulo 6, mga talatang 37-40, ang ganito, ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Tulad ng leper, kumilos ang Diyos sa kanyang puso upang lumapit siya kay Jesus. Tuloy natin ang talata. At hinding-hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Talatang 38. Sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sapagkat kalooban ng Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Tulad ng lalaking leper, ang bawat isa sa atin ay nangangailangan lumuhod sa harapan ng Panginoong Hesus at malalig sa Kanya para sa kagalingan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang ikalawang mahalagang punto na pinapakita sa atin ng ating teksto ay ang habag ng Panginoon. Habang nanonood ang karamihan,
Ang ketonging ito ay nagpatira pa sa harapan ng Panginoon at humingi ng himala. Ano ang gagawin ni Jesus? Tatalikod din ba siya at lalayo tulad ng ginawa ng karamihan? Sasabihin ba niya na batuhin ang leper gaya ng ginagawa ng maraming tao? Hindi. Ginawa ni Jesus ang hindi maiisip ng lahat. Ipinakita niya ang habag sa taong ito. Pinakita ni Jesus ang kanyang habag sa lalaking ito sa pamamagitan ng hawak ng kahabagan. Talatang 41. Naawa si Jesus sa kanya, kaya hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Maraming taon na ang lumipas nang huli siyang makadama ng hawak ng ibang tao. Maraming taon na rin ang maaaring lumipas nang huli niyang mahawakan at mahagkan ang kanyang asawa at mga anak, pagkat ang sinumang humawak sa isang leper ay magiging marumi at ipinagbabawal ito ng batas. Sa dahilang maaaring mahawa ang taong humawak sa isang leper. Ngunit ano ang ginawa ni Jesus? Hinawakan niya ang lalaking may ketong. Laking gulat niya marahil na siya ay hinawakan ni Jesus. And probably, pati ang mga tao sa paligid ay napalunok na lamang sa pagkagulat. Pagkat maaaring nasa sa isipan ng mga tao na hindi mo dapat hawakan ng leper at baka siya, si Jesus, ay mahawa. Importanteng matandaan natin that the leper did not transmit to Jesus the corruption of his disease. Rather, Jesus transmitted to the leper the cleansing power of his deity. Did you know that Jesus is still touching lives today? Walang diferensya kung sino ka man at anuman ang iyong mga nagawang pagkakamali. Walang napakasamang tao ang di kayang maabot ng kamay ni Jesus. Ang tanong is, naranasan mo na ba ang mahimalang hipo ni Jesus sa puso mo? Naaalala mo pa ba, kapatid, kung paano ka nakakulong sa rehas ng kasalanan? Wala kang magawa upang makalaya. Do you remember how good it felt when the Lord reached into the hell of your life and touched you? Kung magkagayon, ay alam mo ang dulot na kagalakan ng touch ni Jesus. Kaibigan, kung hindi mo pa nararanasan ang glorious touch ni Jesus, huwag ka nang mag-atubili at tulad ng lalaki, tulad ko, at tulad ng iba pa na kasama natin ngayon, bakit di ka lumapit kay Jesus sa araw na ito? Pinakita din ni Jesus ang kanyang habag sa lalaking ito nang siya ay magkaroon ng kagalingan at pagbabago ng kalagayan. Talatang 42. Sabi dito, gumaling agad ang sakit niya at siya ay luminis. Sa sandaling hinawakan siya ni Jesus, siya ay naging malinis. Ang kanyang ketong ay agad na gumaling at ang kanyang balat ay nagiging bago at kasing sariwa ng balat ng isang sanggol. Siya ay nagkaroon ng panibagong buhay. Maaari na siyang bumalik sa kanyang mga mahal sa buhay. Maaari na siyang muling matanggap sa lipunan. Nagbago ang lahat ng maramdaman niya, ang makapangyarihan at nakapagbabagong hawak ni Jesus sa kanyang balat. At yan ang nangyayari spiritually when a sinner feels the saving touch of the Lord Jesus Christ. Kaagad, ang kadiliman at pagkamatay sa kasalanan ay napalitan ng buhay na nagmumula sa Diyos. Ang makasalanan ay hindi na nawawala, kung hindi natagpuan na. Sabi nga ng alibughang anak, I was once lost, but now I'm found. Hindi na patay, ngunit ngayon ay buhay na.
hindi na isang taong itinakwil at pinabayaan. Ngayon ay ginawang anak ng Diyos. Nawawalang kaibigan, makinig ka. Kung paanong binago ni Jesus ang buhay ng ketonging ito at pinalaya siya mula sa pagkaalipin ng kanyang sakit, ito ay maaaring gawin din sa iyo ni Jesus. Yan ay kung ikaw ay lalapit na may pagkukumbaba ng puso, hihingi ng tawad sa banal na Diyos at sasampalataya kay Kristo Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang ikatlong mahalagang punto sa ating teksto ay ang sinasabi ng kautusan. Mga talatang 43 hanggang 45. Sa mga talatang ito, mababasa natin ang utos ng batas. Mga talatang 43 hanggang 44. Sabi dito, pinaalis siya agad ni Jesus at binilinan, huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Sa halip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa inutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na. Ang isang leper na gumaling ay kinakailangan iharap ang kanyang sarili sa pari upang masuri at siya ay bigyan ng isang sulat na katibayan na siya ay lubos ng magaling. Ang kautosang ito ay mababasa natin sa Leviticus chapter 14 at ito ang sinasabi ng batas. Ang ketongin ay pupunta sa pari at ang pari ay lalabas sa kampo kung saan naroroon ang ketongin. Dito ay pinapakita na dapat tulungan ng pari ang ketongin na maunawaan ang lugar ng kanyang paglilinis. Dahil hindi maaaring makapasok ang ketongin sa loob ng kampo kung saan naroroon ang pari. Kailangan lumabas ang pari kung nasaan ang ketongin. Ito ay naglalarawan ng ginawa ni Jesus para sa atin. Hindi tayo makapapasok sa langit sa presensya ng Diyos dahil tayo ay makasalanan. Kaya nga't si Jesus na tinaguriang dakilang saserdote o dakilang pari ang bumaba sa langit at naparito kung nasaan tayo. Sinasabi ng Biblia sa Hebreo, Kabanata 13, na si Jesus ay nagdusa sa labas ng bayan, sa labas ng kampo. Siya ay bumaba dito kung saan tayo naroroon at sa labas ng Jerusalem, sa isang burok na tinatawag na Calvary. Doon nagdusa at namatay si Jesus. At ang susunod na gagawin ng pari, ayon sa batas ay kukuha siya ng sisidlan at pupunuin ng tubig. Kukuha siya ng 2 ibon. Ang isa ay kanyang papatayin at kanyang hahayaan tumulo ang dugo nito sa tubig na nasa sa sisidlan. At kanyang ipapahid ang tubig na may halong dugo sa pakpak ng buhay na ibon. At pagkatapos ay kanyang papakawala ng ibon upang lumipad. Makikita ng leper ang pagpatak ng dugo mula sa pakpak ng ibong lumilipad. At kung magkagayon ay kanyang mauunawaan ang halaga ng kanyang paglilinis ay mula sa dugo ng namatay sa labas ng bayan. At sasabihin ng leper, I am clean because of the blood. Kaya nga't kaibigan, there is only one element that can cleanse you from your sins today, and that is the blood of Jesus. Just as the leper had his cleansing completed by the application of blood, so the sinner today is made clean through the shed blood of the Lord Jesus Christ. Talatang 45 naman mababasa natin ang di mapigilang ipamalita. Verse 45, ganito ang sinasabi. Pero pagkaalis niya, ipinamalita niya ang nangyari sa kanya. Kaya kumalat ang balitang ito hanggang sa hindi na lantarang makapasok si Jesus sa mga bayan dahil pinagkakaguluhan siya ng mga tao.
Kaya roon na lamang siya nanatili sa mga ilang. Pero pumupunta pa rin doon ang mga tao mula sa iba't ibang lugar. Kaya nga, tayo na nagkaroon ng nakapagbabagong sandali with Jesus ay dapat na nasa labas at ipinamamalita natin sa isang mundong nanonood na tayo ay nilinis, pinatawad at pinalaya ni Jesus sa ating mga kasalanan at sa paghahari nito sa ating buhay. Tulad ng pinagaling na leper, ating patuloy na ipamalita ang ginawa ni Jesus sa ating buhay. Sa ating pagtatapos, kaibigan, katulad ka ba ng kawawang lalaking ketongin? Tinatanggap mo ba na ikaw ay may sakit sa espiritual na kalagayan at nangangailangan ng tulong para magkaroon ng kagalingan? Inaanyayahan ka ni Jesus na lumapit sa Kanya tulad ng ginawa ng lalaking ketongin at sumampalataya ng buong puso sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas upang ikaw rin ay makaranas ng paglilinis at mapagkalooban ng panibagong buhay. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed. Magsama-sama tayong muli sa darating na Sunday sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. God bless us all.